Maulang hapon mga kaibigan, November 1, 2023 at medyo umuulan-ulan at mahangin-hangin. Meron yatang LPA dito sa Luzon, Pilipinas. At ayan, nakaano na po tayo. Kung pitong harvest po tayo, dito tayo ngayon sa ating pipino. Magbibigay tayo ng progress update. Pang pitong harvest mga kaibigan ng pipino natin, naka 6.8 kilos naman po tayo ngayon. At nasa 200 grams per piece. So 33 na piraso yung naani natin, 200 grams per piece po yung kanyang data or datos. Okay? So ika ano na natin, ika 7 days since seed sowing na po yung pipino natin. At yan po ang kanyang condition so far. Okay? Yan. So wala pa naman na panimlaw at healthy pa naman yung ating mga dahon. Ikapitong harvest na guys, isang harvest na lang at mababreak na natin yung ating benchmark average, benchmark harvest versus dun sa ating open field. And so far, so good naman. Wala namang masyadong mga nagrabing attack or insekto yung ating tanim. Yung ating pipino naman ay tuloy-tuloy pa rin naman ang bunga. So makikita po ninyo sa ilalim, meron ulit tayong sunod na haharvestin sa isang araw or bukas. Ayan, may mga next na po tayong haharvestin. Ayan. So nasa ano pa rin po tayo, ayun, no? Andito na tayo sa gawing taas. Ayan. At medyo nagiging forest na. Nagdidikit-dikit na po. Ayan. Meron po tayong mga harvest. Nakikita po ninyo. Bandang taas na po yung ating hinaharvestan. And tuloy-tuloy pa rin naman yung pagbubuo ng mga bunga. So at this stage guys, yung ating nutrient solution ay dinoble ko na, no? Kasi medyo dumadami na yung bunga sa taas. So syempre kailangan yung energy ng pipino mas mahirap na yung inaakyat sa bandang ulo ng ating cucumber. So dinadagdagan na natin yung nutrients para mas ma-make sure natin na magbunga yung mga nasa dulo. Yan, hindi na rin ako nakakapagtalbos regularly dahil sobrang dami na hindi ko na siya maharap talbusan. Pero tuwing dumadaan ako kahit papaano, nagbabawas pa rin naman tayo kahit papaano, no? Tulad niya yung mga dadaanan ko po na ganito, yan, inaalis ko po yan para hindi humarang sa akin kasi hassle kapag dumadaan ako rito tapos andyan yung kanyang mga baging kakalat-kalat, di ba? So tinatanggal natin. Yan. Yung maaabot natin, maabot kong mga talbos, inaalis ko. And then yung mga baging din na ganyan, pinuputol ko rin siya. Okay, kasi guys, alam naman natin na kahit na pagbungahin natin yung dulo yan, hindi rin naman ganun maganda yung magiging quality. Okay, so tanggalin na lang natin para ma-make sure natin na hindi lalaki ng husto yung ating talbos and ma-minimize natin yung mga waste energy na binibigay niya dyan sa mga talbos na yan. Okay, so yung pong ating yung ating pipino so far ay maganda po yung kanyang health. Yung ating pinifeed na nutrient ay combine ng Unique 16, potassium, then Nitrabor, saka ano na po tayo, Nitrabor and guanopos, rich po in phosphorus. So yung pong ating A solution ay NPK, yung pong Unique 16, and nagmi-mix 2/3 na Unique 16 and then 1/3 po nun ay potassium, no, yung muriate of potash, yung 0060. And then yung B solution po natin ay yung ang tawag doon, yung Nitrabor ng Yara. 1 part po ng Nitrabor ng Yara and then 2 parts naman ng guanopos. Okay, so rich in phosphorus pa rin po yung binibigay natin. Wala po ako binibigay na foliar so far dahil I think hindi naman kailangan, at saka minimize ko yung pagbabasa ng dahon para hindi masyadong mag-propagate yung mga fungus. So yun po yung reason kaya hindi po ako nagpo-foliar. Pero kaninang umaga ay nag-spray ako ng mga spray na ng score or yung sinatawag na systemic fungicide
para ma-vaccine natin yung dahon ng ating mga halaman in protection pa dun sa mga sa mga yellow spot diseases. Yan, sa powdery mildew. Okay? So ano lang, protection lang. And then nag-add din ako ng pang mites saka pang aphids and whiteflies, kasi kanina paglapit ko may mga lilipat-lipat na whiteflies. So kontrolin natin agad, huwag nating hayaang dumami yung population significantly na makaka-apekto dito sa health ng ating pipino. So more on more on population control. And yan so far yung ating update sa ating pipino. Ikapitong harvest guys, and so far naman maganda pa yung health ng ating pipino. Marami-rami pa tayong ma-harvest dito. Subaybayan nyo lang at tingnan natin kung hanggang ilang linggo natin ma-harvestan yung ating tanim. So sa ngayon nakaka-2 linggo na tayo. Okay? Maka-6 na linggo sing harvest siguro nito, sulit-sulit na tayo. Alright, so magkano ba ang presyo ng pipino ngayon? Sa ngayon po naglalaro sa 25 to 30 ang presyo ng pipino sa merkado. So at 6.8, ayun po yung ma-estimate nyo na kung magkano yung ating income dito sa ating maliit na puno ng pipino. So more or less nasa 130 to 140 na puno po itong pipino na to. And yun nga, gaya nga ng sabi ko, ang target ko rito dapat mga 100 na puno na piraso man lang yan na harvest natin every 2 days. Okay, but so far nasa 6.8 siya, 6.8 kilos or 30 piraso sa ikapitong harvest. So tingnan natin kung ilan yung ha-harvestin natin bukas. Okay, kasi bukas schedule na naman po tayo ng bukas ba? Kasi ngayon nag-harvest tayo ngayon. Bukas uli ang harvest natin, no? Pero tuloy-tuloy naman tayo, marathon harvest tayo. So okay na po 'yan. Wala naman po masyadong ginagawa dito in the entire planting season po ng pipino so far at 65 DAS. Ngayon pa lang po ako pangatlong beses na nag-spray. So yung huling spray ko 2 weeks ago or 1 week ago. Bago mag-harvest ako ng spray. 2 weeks ago yun no, nung na-infest tayo ng aphids. So hanggang ngayon wala namang masyadong aphids yan sa ating pipino. Okay, so yan yung mga ganap sa pipino. Anong gagawin natin sa ating cucumber? Ganun lang, linis pa lang din sa gilid, linis ng mga dahon. Yan, tanggal ng mga talbos na may mga natutuyong dahon din. Katulad dito may mga natutuyo. Yun no? Naninilaw, inaalis ko yan kaagad-agad para ma-ensure na hindi kumalat, no? Yan, may mga natutuyong dahon na okay lang yan sa pipino at this stage. So, umuulan po, naka-cover tayo. I think kung mababasa po yung dahon ng pipino natin, siguro baka dilaw-dilaw na yan, katulad po nung ating pipino sa farm. Okay, so i-set up natin. Set up ko lang yung patubig ng ating pipino para mabigyan siya ng tubig ngayong hapon, ngayong gabi. Okay, so lagay natin. Nasaan ba yung ating patubig? Okay. Yan, ito lang yung ating patubig mga kaibigan. Ito na natin alisin. Yan. Isalpak lang guys, dahil ito ay manually sinuswitch ko lang. Nililipat-lipat ko sa aking mga linya. Sa ngayon, mano-mano ako naglalagay. Later on na lang ako mag-automate kasi naalam ko pa kung ano-ano or kung paano ko siya paano ko siya i-automate, no? So semi-automate po yung ating implementation so far sa ating pagpapatubig. Yung patubig pero yung pong ating pagpapatawa, yan. Nakano po tayo nakapump. Okay. Yung may automation po tayong ginagamit na switch timer. Okay, so yan po yung ating pipino mga kaibigan. At at 67 nga ba? 5, 36, 37, 68 na pala, kasi 30 plus 31, 61 plus 5, 66 plus 1, 67. 67 pala, no? Hindi kasi nililista no?
67 na po itong ating pipino and so far maganda pa rin po ang kondisyon. Okay, so yan po ang progress update ng sa ating pipino. Move po tayo sa ating bell pepper at baka tayo gabihin na rito. So dito sa bell pepper guys, unang-una ay naka-encounter tayo ng fertilizer burn. Especially po dito sa mga batang seedling na itinanim, yung ating Red Jet F1. So meron po tayong 4 na casualty. Konting-konti lang nilagay ko na Unique 16 pero na-burn po siya. So lesson learned, ang bell pepper po dapat hindi po nilalagyan ng top dress sa ano yun? Kailan ko ba ito nilagyan? 10 days yata, hindi pa niya kaya. Compare nyo po dun sa ating mga Aristotle na super old sa seedling tray, na-tolerate niya yung inilagay nating top dress na Unique 16 na pinch lang naman. So na-tolerate niya. So yun yung difference, yung advantage din naman ng mga old seedling. Kayang-kaya niya i-tolerate yung ating tinatop dress. So tuloy-tuloy pwede mong mabigyan, maayudahan ng mga granule fertilizer. So yun po yung ating isa sa natutunan sa sa bell pepper natin. So ito po ay 13 ko po itong tinransplant eh. Ngayon po ay November 1. So nasa na po tayo? Ilan ba? 8 plus 1, 19 DAS. 19 DAS guys yung ating mga bell pepper na yan. And ano yung problem na nakita natin so far? Ayun, beside po dun sa ating fertilizer burn, yan yung medyo nadikit yung pagkakalagay natin, ay meron din po ako nakitang infestation na ng mga mites. Okay? So ano ba yung senyales na nai-infest ka na ng mites o kaya ng thrips? So titingnan nyo po rito kanina kasi nagtanggal ako ng mga bulaklak nito. Inabort ko muna yung mga bloom niya. Nakikita ko guys yung kanyang mga talbos ay parang nangungulot. Ayan o. Nagba-brown siya sa kanangungulot. So may senyales po to or sintomas po to ng infestation ng mites. Huwag po nating ibabaliwala kapag may nakita po tayong mga ganong problema dahil mabilis lang po kumalat yung mga mites. So nag-spray na po ako kaagad ng miticide or yung ating abimectin. So Telluride po, hinaluan ko ng lethal at saka ng Guardmax. Okay? And then naghalo na rin ako ng score para mas malagyan natin ng systemic na fungicide na rin yung ating tanim. Especially yan nga, meron tayong ulan-ulan. So kahit pa paano yung pong humidity ng hangin dito sa loob mababago. So baka mag-cause po ng fungus diseases. Okay? So aside from that, meron din ako nakikita mga white flies kaya naghalo po ako ng lethal. So nag-spray po ako rito kaninang umaga. And then nag-alis na rin po ako ng mga bulaklak. So kaya makikita po ninyo. Ayan, kaya wala kayong makikita mga bulaklak. Ayan, mga bloom inalis ko yung kaya kong alisin. Ayan. So, ang purpose nun ay pinag-focus ko muna yung ating halaman at this stage sa pagbubulas. No? Huwag natin siyang ma-interrupt sa pagbubulas. Kasi kapag po naggawa na ng bulaklak yan, yung pong energy ng ating halaman, madadivert sa pagpapalaki ng mga bulaklak. Kasi ang priority po ng mga halaman, syempre, pag namulaklak, doon sa bunga, doon sa bulaklak. So malakas pong kumonsumo yun ng nutrient. Kaya inaano natin, as much as we can, medyo dinidelay natin yung pamumulaklak niya. Hayaan muna natin siyang mag-produce ng mga sanga, mag-produce ng mga fruits in preparation para sa mas maraming bunga later on. So delayed gratification po yung gagawin natin. Yes, pag pinagtuloy po natin yung bunga, maaga tayo makakapag-harvest. Kanya nga lang, yung po mga bunga nun, kukunti yung malalaki. Kaya ang gusto natin, ang ginagawa ko rito, i-delay ko muna yung kanyang pagmumulaklak until such time na makita ko na kaya na ng halaman na i-sustain yung mga bulaklak niya at bunga niya para mas marami tayong quality fruit na ma-harvest later on. Okay? So, yung pong ating saging namatay, ayun, namatay. Kaya lang yung katabi niya namatay din. So, naapektuhan yata. So, I don't know kung dahil ba yan sa fertilizer na nilagay ko. Pero most probably po, naapektuhan din yung ugat niya nung inilagay natin na herbicide. Okay, so magkasama na, humina yung kanyang immune, then naapektuhan siya. Kasi kung dahil po sa fertilizer yan, dapat po lahat may makikita po dapat tayong mga na fertilizer burn. So malaki po yung chance na naapektuhan po yan ng nilagay natin herbicide dun sa ating saging. Okay?
So yun, meron po tayong casualty ng Reject F1 ng 4 ngayon. And then 5 dun sa ating Aristotle. So bali siyam na po yung nababawas dito sa ating overall na tanim. So ano pa? So far naman yun lang. Beside po sa mga manakanakang pagtatanggal ng mga dahon ay ng mga damo na sumisingit po dito sa mga butas ng mulch, yun lang naman po ang activity natin dito. Waiting lang tayo. So 60 ilang days pa, nakaka 19 days na po tayo. Yun, normally po mga 70 days pwede na magsisimula po tayo mag-harvest dito. So mayroon pa po tayong 60 days para maghintay. So yun po yung reason kung bakit medyo naglagay ako ng lettuce dito sa gitna, kasi medyo matagal talaga yung hintay ng bell pepper. So sayang po yung nanghihinayang ako sa oras, kaya nag-experiment ako maglagay ng bell pepper sa gitna. Okay? So yun po yung update naman natin so far sa ating bell pepper at 19 days after transplant. Now, move po tayo rito sa ating zucchini. Yung zucchini, medyo gumaganda na yung dahon niya, lumalaki na yung kanyang mga talbos. So baka mag-pruning po ako dyan bukas ng umaga bago ako umakyat sa farm. Magpupruning po tayo dyan para mabawasan natin yung mga dahon. Okay, so haharang po kasi sa dadaanan natin. And then bunga nagsisimula pa rin. Wala pa rin ako nakikitang bungang ready to pollinate, kaya anta-antabay lang pa rin po tayo dyan po sa ating zucchini. Okay, then move tayo rito sa ating lettuces. Okay, yung mga lettuce na to guys ay inatake ng slug kagabi. So maraming bakante diyan kaninang umaga, kaya naghulip ako kaninang umaga. Okay. Naglagay ako ng naghulip ako ng, makikita nyo yun, mga green eyes, kasi dapat yan, naubos po yung green eyes, may umatake na slug saka yung snail. So nag-apply na rin tayo ng anti-slug. Ayan. Yung makikita nyo pong granule na yan anti-slug po yan. So bait yan, pag kinain po nila, ma-neutralize po sila. Kasi gustong gusto po ng mga slug at saka snail yung mga lettuce, especially yung kakatanim. Okay, kaya yan po, pinuputol po nila yung ating mga lettuce. Kaya taglagay tayo ng pang-control sa mga slug or snail. So yun mga kaibigan, ang ating update so far. November 1. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na update dito sa ating garden. Umaambon, umuulan. Okay? At sana wag maging malakas na bagyo, dahil worry ako sa ating structure. Maka isang taon man lang to, sana isa okay na sa akin. Okay, at least naranasan natin magtanim ng garden ng mga halaman sa greenhouse. Yung pong ating mga bell pepper sa unang greenhouse ay ayan, nakaka-recover na. Marami ng bulaklak. So napagbulaklak na natin at mag-harvest tayo bukas. Kasama natin makakapag-harvest na tayo. Tinigilan na siya ng mga daga, no? Kasi marami ng mga green bell dun sa ating compost bin. So yun na yung kanilang kinakain. So yung mga maliliit po ng mga bunga, nagkakapagtuloy na siya. So still an existing threat po yung mga daga rodent dito na gustong gusto yung ating mga green bell. Kaya yun pa rin, gagawan pa rin po natin yun ng final solution, ng long lasting solution. Okay, so tara punta natin yung loob para makita nyo closely, dahil kasama po yan sa ating ina-update sa ating garden. Okay, dito sa ating greenhouse, yung gaganda ng ating nag-harvest ako kanina ng mga ang tawag dun, garnet. So yan mga kaibigan, daming bulaklak ng ating ayan po yung kalahari. Maganda po yung kalahari, yung saringit niya, magaganda yung mga bunga din sunod-sunod. Ayun, nakikita niyo. Ito po yung Aristotle, ganyan po yung kanyang mga bunga. Yan, ito po ay nagkaka-recover pa lang sa infestation ng mites saka trips, So yung pong control na ginawa ko rito, inisprayan ko lang ng Telluride saka Lanate mixture. 3 days, every 3 days spray nyo hanggang sa gumanda yung mga dahon. And then syempre habang kinokontrol nyo po yung mites, yung magbibigay po kayo ng tamang nutrient. So yung nutrient na ginamit ko, yung ginagamit ko lang sa pipino. So yung ibang naghahalo po ako sa drum,
Ayun, and then dito po napupunta yung ibang mga nutrients. So dinadivert ko dito. So ang na-observe ko guys, para mas mabilis bumulas po yung kanyang dahon ay patubigan nyo lang muna na sunod-sunod. Then i-alternate po ninyo yung nutrient solution para siyang nakiklear na ano na tawag doon, parang nawawash out yung mga excess nutrient po din sa ating tanim. Ito po ay hindi planted directly sa soil. So ito pong ating mga bell pepper dito ay nakatanim sa coco peat. And ang goal natin before nung ginawa natin yung project is ma-minimize yung bacterial wilt. So far at this stage wala naman tayo nakikitang namatay dahil sa bacterial wilt. Halos puro dahil sa infestation ng mice or yung mga usual cases ng casualty natin is yung ating emitter nagbablock, hindi siya napapatubigan. So dahil hindi siya natutubigan, namamatay siya dahil hindi siya nakakuha ng nutrient. Okay? Pero so far overall, okay naman yung kondisyon ng ating tanim. Okay? So makikita nyo nga po yan, ibang-iba po yung ating Rizwan. Ayan, nagre-recover na siya at berdeng-berde na oh. So iano ko yan, ililipat ko siya. Ililipat ko rito sa outer para mas madali ko ma-manage yung vines niya, and then yung pong mga ito ipapalit natin dyan sa kanyang as a replacement, dahil iibahin ko po yung gawa ng ating mga trellis dahil hindi ako makagalaw sa ganyang situation, and besides yung pong ating Aristotle is an indeterminate type na bell pepper. So mas madali ako makaka-move kung wala pong ganitong sasari-sari ng mga string. Gagawan ko na lang ng bagong trellis guide, and then most probably po ay i-adjust ko na lang papunta rito yung isang bed para mas makagawa ako ng space to walk dito po sa sidewalk. Hindi ako makagalaw sa sidewalk dahil haharang-harang po yung mga branches, no? Kaya yun po yung ating mga realization ngayon sa ating existing na mga bell pepper. Ayan, dito makikita niyo enough yung sidewalk, makakalakad ako. So kung makakalakad po yung grower, mas madali niyang ma-manage, ma-trim, ma-prune yung mga sanga. But then ito pong mga string na nilagay ko rito, humaharang po pag umiikot ako. Hindi siya comfortable, hindi convenient. Kaya i-redesign ko po ito. Okay? So same din po dito sa site po na yan. Ayan, medyo nagdikit-dikit na tayo rito. So ang gagawin ko, i-adjust ko doon dahil meron naman tayong space diyan sa gawin diyan. I-adjust ko yung ibang puno, and then saka ako maggagawa ng rehabilitation nutrient feeding. Okay? Papalitan ko rin itong ating mga emitter. Kumuha na ako sa farm yung mga second hand na mga drip lines. Yun yung ipapalit ko para mas accurate yung feeding natin ng mga nutrients. And then isa pa sa i-adjust ko ay itong ating gawing dulo. So yan nilagay ko dyan yung kamatis dito sa entrada. So I think that's a wrong decision dahil yung pong pagpasok ng fresh na hangin, pagpasok ng malamig na hangin, nabablock ko ng mga kamatis. Okay, so eventually i-assign ko, i-reallocate ko, i-replace ko yung location, no, dun sa ibang part ng ating greenhouse na mas ma-manage natin itong vines, kasi ito vine po ito, umaharang po siya sa flow ng hangin. Okay, siguro lalagay ko siya doon sa gilid, konti lang naman yung ating mga kamatis, or baka i-move ko itong mga kamatis doon sa portion na yun sa side na yun, sa gilid, para yung hangin, pagpasok ng hangin, hindi mabablock. Okay, meron din po tayo rito mga kamatis. Ayan, ito po itatanim natin kamatis ay Avatar at Garnet. So itatanim natin sa may ating project sa Talavera, sa Minabuyo. Ito na po yung kanyang mga binhi, mga punla, 4 po yan, and malapit na po siyang itanim guys. So yun so far ay po yung ating update dito sa ating garden. Ito pong ating mga kamatis ay dinip ko na po yan sa ating solution na fertilizer. Kahit makikita natin in the next few days, bigla po magbo-boost po ang laki niyan. Yung pong ating sultan ay ando sa side na yon, naka-cover sa ating seedling container at naghihintay, kasi yun po ay itatanim natin. Yung iba po dito sa loob, and yung iba siguro mag-experiment tayo sa may labas, sa mga dulo ng mga bed. So yun mga kaibigan,
medyo mahaba po yung ating nagawang video ngayong araw. Umuulan po. November 1, yan po so far ang ating update. Salamat po sa pag-tune in sa ating channel, sa ating video progress report. Magkita-kita po tayong muli sa ating susunod na video. Mag-ingat po kayong lahat mga kaibigan. Good luck po sa inyong mga tanim din. See you soon sa next video. Bye bye.